personally sobrang mysterious para sa akin si Brother Dan. Welcome to The Broadcast! So guys, welcome sa aming first episode ng The Broadcast. Ako si Brad Ralph. Ayan. Ako naman si Brad Daniel. At ang aming first episode ay pinamagatang The Why. So Brad, kamusta ka naman yung araw na to? Okay naman. So, pang-apat na take na namin ng intro to. So, na-break na yung ice. Kaya medyo chill na lang. Kanina medyo medyo natetense, kinakabahan. Kasi nga first time natin gagawin to. Yes. Kahit na matagal na tayong magkakilala. So, first time tayong harap sa camera tapos i-share yung mga ideas natin. Ganyan. Ikaw, kamusta? Bukod sa mainit na panahon dito sa Rita Thompson. Ang ganda ng venue natin ngayon, brother. Tahimik na tahimik. Literal na tahimik. So ako naman, pakiramdam ko ngayon ay excited na kinakabahan kasi kahit na may experience na ako na mag-interview sa mga tao, pero sa ganitong setup, bagong environment sa akin to. So kinakabahan ako sa mga darating natin na mga episodes. Pero kaya natin yan. Tsaka di ba meron na rin tayong experience sa hosting, ganyan. Yan. So, yun din naman ang advantage natin, yung connection. Yes, no? Yung connection natin pagdating sa mga banter-banter. Kasi, may experience na tayo sa hosting. Hosting na yung nasa harapan natin is puro mga professional, di ba? May mga matured na experienced people, di ba? So, Brother Ralph, pwede mo bang i-explain sa ating mga viewers kung bakit The Broadcast ang pangalan ng ating podcast? Kasi medyo medyo simple lang siya pero medyo deep ganyan. Kasi bilang brother-in-law ko si Brother Daniel. Kasi nga wife niya si Sister Pau, ayan, yung kapatid ko. Si Sis. Oo, si Sister. Ayan, kaya broadcast kasi na lang ako, parang wordplay ba? Kasi usually, 'di ba, podcast, ganyan. So naisip ko broadcast, yung BROAD cast. Palitan ko na lang ng Brad kasi brother, bilang brothers din tayo sa ME community, sa Marriage Encounter, di ba? So bakit hindi na lang gamitin yung broadcast para Brad na kasi tayong dalawa, then broadcast kasi we have something to say or we have something to share to the community, to the public, di ba? Oh, di ba? Witty. Hindi lang basta title na kung saan nanggaling, may malalim na kahulugan. Pinag-isipan. Bakit The Broadcast yung pangalan ng podcast namin. So, ito na yung bakit tayo nag-start ng isang podcast entitled Broadcast. Kasi na-inspire din tayo na, or specifically ako, na mag-share ng ideas. Kasi every time na, for example, bago ko matulog, kasi usually, ang mga tao, bago ka matulog, doon pumapasok yung thoughts mo, yung mga bagay na hindi mo naiisip sa araw. Oo, kaya minsan nahihirapan tayong matulog kasi ang daming naglalaro sa utak natin, ganyan, mga ideas, mga business concepts, ganyan, kung mga what ifs natin, pumapasok siya bago tayo matulog eh. So, gusto ko siyang i-share using this platform, di ba? Yun, kaya tsaka bilang meron akong pamangkin na napakaligot, yung baby niya si Primo. Gusto ko pagdating ng araw, pag malaki na siya or pag nakakaintindi na siya, mapapanood niya to at masasabi niya, ay, ganito pala yung naiisip ng tito ko, ng ninong ko, tsaka ng father ko during this time. So, may mapupulot siyang lessons from us sa gantong edad natin. Pwede magsilbing motivation pag napanood mo. Oo, kasi yung mga gantong ideas, thoughts, baka pagdating ng araw na matanda na siya, iba na yung naiisip natin, iba na yung focus natin. So, habang ngayon pa lang nasa medyo young adults pa lang tayo, or 30s, 20, 25, ganyan, naalala ko yung age, 25, ayan, may mapupulot na siya, tsaka ma-a-adapt niya or makakopya niya sa atin para mas maging better person. Tama. Ikaw, brother, bakit
naisipan mong mag-start ng isang podcast? So yung the why ko naman, Brad, nagsimula siya sa passion ko talaga na yun, makipag-deal sa mga tao, mausap. Kasi sa simbahan, nagkakaroon kami palagi doon ng ng Bible study every Saturday. And gustong-gusto ko yung part na yun every Saturday na nagkakaroon ng Bible study, and then sa huli, mayroong sharing. So, interviewin mo yung mga lingkod simbahan, magto-throw ka ng question na may kinalaman sa ebanghelyo. And then nagugustuhan ko yung part na yun kasi hindi lang sila yung may natututunan sa akin eh. Sa mga sagot din nila, at some point may napupulot May din ako, may natututunan ka rin, natututunan din ako. So, kaya sinimulan ko to, kaya pinasok ko yung ganitong klase ng platform kasi naniniwala talaga ako na soon, 'di ba, sa mga magi-guest natin dito sa broadcast natin, talagang pwedeng may matutunan sila sa atin, and then May may matututunan din tayo sa matutunan kanila. din tayo sa kanila base sa mga Tama. experiences nila. Kasi hindi naman yung na-experience natin, hindi pa nila na-experience, and vice versa, Oo, 'di ba? So, mga ganun. marami tayong mapupulot na siguro learnings, knowledge na hindi natin naisip na ay pwede pala yung ganun, pwede pala yung ganyan. Tama. So yun, kaya nag-start itong Podcast namin. podcast na to. Sige, napaka-interesting kasi personally sobrang mysterious para sa akin si Brother Dan. Kasi sa edad niyang 25, ako kasi 30 years old na ako eh. Ano mo nire-review? Pero kasi yung level of maturity niya, parang mas ahead pa kaysa sa akin. So, very mysterious sa akin kung ano siya as a person. And hopefully using this platform, using this podcast, mas makilala ko pa siya as a person and as a husband, of course, kasi dapat kilala ko talaga kung sino yung di ba? Araw-araw kasama ng kapatid ko. Ganyan. At kung sino yung naging tatay or magiging tatay ulit ng mga pamangkin ko. Yes. Ay, tsaka brother, add ko lang yung Brad, yun yung tawag natin sa mga viewers natin. Oo. So, gender neutral ba tawag doon? Yes. So regardless kung ano ang gender identity nila, tama. Brad ang ating itatawag sa mga Kung viewers natin. lalaki, babae, he, she, it, They. them, they. Ayan, kahit anong pronouns mo, pasok ka dito. So, walang problema. Lalong-lalo na next month, di ba? Oo. June is our Pride Month. Pride Month, tama. So, abangan ninyo ang aming guest for that dahil episode. Isi-celebrate natin ang ating mga friends from the LGBTQIA+ community. So kaya magkakaroon tayo ng discussion about the LGBTQIA+ community. Ang hirap sabihin, ang haba. Ayan, so magkakaroon tayo ng guest, di ba? Second episode pa lang, may guest na agad. Ganun tayo kalakas. Abangan nyo kung saan na naman kami Saang sementeryo? Saan puntod kami tatayo. Abangan nyo yun kung saan namin isushoot, sa ang lugar yon. Sino yung guest namin, abangan niyo yan sa next episode. Makipagkwentuhan tayo sa kanila, alam natin yung mga experiences nila, perspective nila, perspective nila ng mga nasa community na yon. And then yung buhay, no? Tama. Bilang kabilang sila doon sa community na yon. Okay, tama. So Brad Ralph, matanong lang kita. Meron or marami ka bang mga friends na sa circle of friends mo na belong sa LGBTQIA community? Oh, marami naman akong naging colleagues. Ayan, especially nagwo-work ako sa BPO industry, shared service BPO industry. So usually talaga hindi mawawala yung mga ganun eh. Especially yung isang talaga nagmamatter sa akin, yung kabatch ko dito sa current company ko. Sobrang funny niya, sobrang sarap niya kasama kasi alam mo yun, hindi siya nauubusan ng kwento eh. Kahit may awkward silence na kami minsan, talagang magbi-bring out
bring up siya ng another topic para hindi talaga as in Nabubuhay yung mood. oo, talagang hindi ka maboboard talaga. Pag siya yung kasama ko, parang ano lang talaga, parang walang filter, walang plastikan na yan. Ikaw, brother, may mga kilala ka ba or co-teachers, ganyan? Oo, halos lahat ng circle of friends ko hindi mawawalan ng member Mm. ng LGBTQIA community kahit sa simbahan, sa school, mga dati kong kaklase, mga tropa, hindi mawawalan ng ganung klaseng member ng community na yon. And totoo yung sinabi mo na iba yung joy and mood na dala nila. Tama. Especially ito para sa akin lang naman to, especially yung mga gay friends ko. Mm. No, na talagang laugh trip kapag kasama sila, wala talagang Dull dead air. moments, Yeah, walang oo. dull moments kapag kasama sila. And hindi lang sila doon lang magaling sa pagpapatawa. Ano din, talagang Achievers talaga sila eh. achievers din, no? May mga um, napatunayan din. May nasabi na talaga sa Mm-mm. buhay, no? Magaling sa researches, magaling ka. Magaling magturo, ganyan. Hindi mo talaga maisasantabi yung members ng community na yan talaga. Talented. Tinitingala sila. Oo, tama ka dyan. Pero brother, Janet ko lang. Kasi originally, dapat hindi tayo dito eh. Yes. Dapat doon tayo sa coffee shop. Kasi i-review din sana namin yung coffee shop na yun na suking-suki talaga kami. So, malapit lang yun sa amin. Ito. Kaya nag-take out na lang kami. Ano pangalan? Okay, wala siyang pangalan. Pero galing to sa 8 Cup, located sa Nia Road, malapit sa Jollibee Kanto, Bukandala. Malapit So lang siya try sa nyo. katapat ng Ano ba yun? Harvest. 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 Sa Harvest Bukandala. Bukandala. So guys, pakabangan niyo po ang aming next episode. Talagang marami kayong mapupulot na aral sa mga guest namin, sa mga experiences nila, na pwedeng maging motivation and inspiration sa inyo mga kabrad. That's all for our first episode. Kung gusto nyo mag-like, subscribe, share, bahala na kayo, malaki na kayo. And again, this is The Broadcast. Bye!